Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 7. Ganito po ang sinasabi, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pamagat po ng ating paksa ay ang di malirip na kapayapaan ng Diyos. Praise the name of the Lord. Ang mga kaganapan po sa ating paligid tulad ng pandemya, korupsyon, awayan at siraan sa politika, mga imoralidad na sangkot pati ang mga pinuno ng mga reliyon, at ibang mga balita na ating napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasa sa mga periodiko ay nakapagdudulot po ng takot, ng agam-agam at kawalan ng kapayapaan sa marami. Ang walang katiyakan na sitwasyon ng bansa sanhi ng kawalan ng lideratong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay din ng kagulimahanan sa isipan ng marami at kaba sa anumang mangyayari sa mga darating na araw, lalo na po ngayong nalalapit na ang national election sa ating bansa. Maging ang mga nasa labas ng bansa na naninirahan at nagtatrabaho ay may alinlangan din po sa maaring maganap. Aandap-andap sila't nangangapa sa anumang mangyayari. Ito ang kalagayang nakita ng Panginoon sa puso ng tao, kung kaya't kanyang winika sa Juan Kabanatang 14 at talatang 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan, kung kaya't huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Purihin ang Diyos. Sinisiguro po ng Panginoon na tayo ay Kanyang laging mapaalalahanan upang maging mapayapa ang ating pamumuhay. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po niya na tayo'y labis na nag-aalala. Ayaw po niya na tayo'y nababalisa. Ayaw po ng ating mapagmahal na Diyos na tayo ay masyadong naguguluhan sa ating isip at puso. Hallelujah! Dahil alam po niya na hindi mabuti ito para sa atin. Nais ng Panginoon na magtiwala lagi tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Kaya nga po't sinabi rin niya na sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ito ang dapat nating isipin, na siya ay gumagawang kasama natin parati na mga nagmamahal sa Kanya para sa ating ikabubuti. Ito po ang susi sa buhay na may kapayapaan, ang kilalanin ang tagapagbigay ng kapayapaan bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang mag-iingat sa ating puso't isipan upang hindi magulimahanan sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Kapatid, kaibigan, taglay mo ba ang kapayapaang ito? O ikaw ay labis naguguluhan? Hinahanap ang kasagutan sa marami mong katanungan, balisa ang isipan at nababagabag ang puso. Ang kapayapaang hinahanap ay matatagpuan mo lamang kay Kristo na ating Panginoon. Kilalanin mo siya, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kapag ang Panginoon ang ating pinanahan at pinanatili sa ating puso at buhay, ano man ang mangyari, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating puso at isipan sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon
Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Have a pleasant day.